Mumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay araw na ng Miyerkules 7 ng buwan ng September 2016. Muling sumasa inyo mga kaibigan ng programang Radyo Vision. Ako po si Alan Alianige. Good morning, Sir Alan. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po na isang oras, samahan niyo kami na pag-usapan ang maiinit na issue dito sa ating bansa. Live kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari niyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga App Store. At syempre mga kaibigan, kami ho inyong napapakinggan din sa www.pbs.gov.ph. Pag nagbukas na yung webpage na yan, pakiclick nyo lang yung buton ng DZRB Radyo ng Bayan sa Metro Manila. At mamaya po makakasama natin live sa PTV4 Studio si Audrey Goriseta para sa kanyang mga balita ngayong umaga. Good morning, Audrey. Good morning, Audrey. Sir Alan, yesterday magandang balita para po sa ating mga manggagawang Pilipino dahil binuksan na po ang 1349 na hotline ng Department of Labor and Employment upang tugunan ang mga concern ng ating mga manggagawang Pilipino. At tungkol dyan at iba pang mga usapin may kaugnayan po sa sektor ng paggawa, makakausap po natin mga kaibigan si Labor Secretary Silvestre Bello III. Secretary Bello, sir, magandang umaga po. Morning po. Yes sir, tayo po ay live nationwide dito po sa Radyo Vision. Unang-una sir, we wish to congratulate you dito po sa paglo-launch ninyo ng hotline ng Department of Labor para ho doon sa mga concerns na may kaugnayan po sa pagtatrabaho o sa sektor ng paggawa ng ating mga kababayan. Sir. Salamat po. Si Kwan po ito, si Audrey? Si Alan na po ito, Alan Alianige at si Zarina Lusuegro. At saka si Corin? Zarina. Zarina. Opo. Good morning. Good morning, sir. Yun na nga po, nilaunch na natin yung matagal na namin pinaplanong hotline 1349 Opo. para sa ating mga Filipino migrant workers. Dahil minsan maraming mga problema sila na gusto iparating sa amin. Yun, magagamit nila itong number na ito. At saka rin yung mga reklamo tungkol sa na nangyayari sa department namin. Opo. May nangungutong kami mga inspektor. Meron kami mga nangungutong na sa pagbigay ng lisensya ng mga ahensya. Opo. Yun po, pwede pong gamitin yan. Wala po kayong babayarang whether local or international. Ayun. So, ibig sabihin, Secretary Bello, this is a toll-free number. Kung tatawag ka man galing dito sa Pilipinas, walang bayad. Kung tatawag man yung ating mga migrant workers mismo, mula halimbawa sa ibayong dagat, wala rin pong bayad. Wala rin pong bayad yan. Sir, kahapon po ito nagsimula. Nagkaroon na po ba ng mga reports kung ano yung mga dinulog ng ating mga kababayan? Naku, malalaman ko siguro mamayang hapon pa, Sarina, dahil after yung launching, tumakbo ako sa Congress dahil nagkaroon kami ng budget briefing sa Congress. At ngayong umaga nga ay magkakaroon na kami ng budget hearing. Mamaya siguro after the budget hearing ay babalik ako sa DOLE at alamin ko kung anong naging epekto ng aming hotline. Sir, nakalagay din po dito yung mga illegitimate or illegal recruitment, na pwedeng i-report ng ating mga kababayan. Kasama po dyan. Kaya isang one of the main purposes kung bakit magkaroon kami ng hotline ay ito yung magagamit namin kontra illegal recruitment. Opo. Ayun, nako. So, ibig sabihin, lahat ng klaseng mga concerns ng ating mga kababayan pwedeng idulog dyan po sa hotline na yan. At pwede rin siyempre magparating ng mga reports ng mga papuri para naman sa mga katangi-tanging aksyon. Halimbawa na ginawa ng ilang mga empleyado ng DOLE. Ano po? Pwede rin po. Pwede rin po. Kung may gustong pumuri sa ginawa ng aming kagawaran, pwede rin namin tanggapin. Pero more important ay yung mga complaint against our misbehaviors. Aha. Sino man sa amin ang merong konting
pagkakamali, you can call our attention. Lalo-lalo na doon sa mga problema ng ating mga Filipino migrant workers. Ayun. Gusto namin malaman kung anong kanilang mga problema because we want to help them as soon as possible yung help namin. Opo. Secretary, maliban po sa mga problema o concern itong ating mga manggagawang Pilipino, maaari din po ba silang tumawag para naman po sa mga oportunidad, mga balita, lalong-lalo na yung mga wage increase or even yung mga benefits, pwede din po ba nilang idulog dito sa 1349? Oo naman, Sarina. Kasi malaking bagay din yan yung tungkol sa issue ng wage adjustment. Siguro within the next few weeks, magkakaroon na kami ng proposal regarding salary adjustment. Ayun, opo. Nabanggit po niyo yan, Secretary Bello, sir. We understand na yung mga wage boards natin ay naatasan ng pag-aralan ng posibilidad na mag-grant ng wage increase even though wala pang formal na mga wage hike petitions galing sa labor sector. Any updates sa aspetong ito, sir? Sabi naman ng ating Pangulo, hindi naman kailangan na meron pang hihingi kung alam natin na kailangan talagang ng wage adjustment. Opo, totoo po yun. We know the realities naman So, hindi na kailangan siguro na manghingi pa yung ating mga kababayan kung talagang kailangan bigyan sila. That's good news para sa ating mga manggagawa, sir. Sa kaalan, kung matandaan ninyo, matibay yung sinabi ng ating Pangulo na gusto niya yung sweldo sa probinsya, parehas na sa sweldo sa Metro Manila. Kasi nakita niya na ang dahilan kung bakit overpopulated tayo ay marami mga taga-probinsya pumupunta dito sa Metro Manila dahil mas mataas ang sweldo. Opo. Dahil sa overpopulation naman, ayan, ang problema natin napakalaki, ang traffic congestion. Sir, may text question dito. Even daw po ba yung mga government workers ay pwedeng tumawag dito sa 1349 for their labor issues? Oo naman. Anybody who is affected for any violation of our labor laws, pwede kayo tumawag, whether public or private sector po. And so yung mga tatao po dito sa call center na ito ay, I'm sure, mga expertise pagdating sa paggawa. Dapat naman. Dapat. Meron kami around trinain dyan na 30 po kasi 10 call centers at 3 employee shift. Kaya trained na trinain yan kung paano sumagot sa mga legal issues, legal concerns at legal problem na idudulog sa kanila. Opo. Ayun. So ano pala ito? 24 hours pala itong hotline na ito ng Department of Labor Secretary. 7 days din po. 7 days a week. Sir, maiba naman po kami, no? Kasi nabalita naman po natin na uwi na ito nga mahigit 100 na OFW. Paano naman daw po yung mga naiwan sa ibang bansa na naiipit pa ngayon? Tuloy-tuloy nga kami ng repatriation activities namin, Sarina. Tuloy-tuloy yan. Di ba ang utos ng ating Pangulong Duterte, iuwi lahat yung ating mga kababayan na nangangailangan makauwi. Yan ang ginagawa namin. At di ba sabi namin within yung bagong mag-Hajj, September 9, makakauwi kami ng 1,000. At bago magtapos ng September, another 1,000. Hanggang maiuwi namin lahat yung mga gusto umuwi at nangangailangan umuwi. Tuloy-tuloy po yan, Sarina. Alright, that's good news. Okay. Nako, Secretary Bello, sir, salamat po sa mga updates na inyong pinagkaloob sa amin ngayong umaga, sir. Salamat din po. Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Labor Secretary Silvestre Bello III. Maganda to Sir Alan, kahit international call tatanggapin nila. Hindi lang yung mga manggagawa natin dito sa bansa, kundi pati sa ibang bansa. At toll-free ang number na yan. Ang pakiusap na naman sa lahat, baka naman tatawag kayo dyan, tapos kung nung kalokohan lang ang inyong sasabihin, wag nating gamitin yung ganitong mga pasilidad para manloko ng ating kapwa. Totoo yan. So ito po yung numero na maaari nyo pong tawagan. Dito po sa domestic call, mula po dito sa ating bansa, ang tatawagan nyo lang pong numero ay 1-800-8888-1349. Ulitin ko po, 1-800-8888-1349. Kung mula naman po sa ibang bansa or international call, ang maaari nyo pong i-dial ay 800-8888
800-888-1349. Again, 800-8888-1349. Ayun, Mas okay. madaling tandaan din. Meron tayong 11 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga. Siyempre, ang ating Words of Wisdom. Ang ating pong Words of Wisdom ngayong Wednesday morning ay, always do your best. What you plant now, you will harvest later. Sa Tagalog po, ibigay mo ang lahat ng iyong makakaya. Kung ano ang inyong tinanim ngayon, siyang aanihin mo sa hinaharap. Mula kay Og Mandino. Yeah. Ay, napakaganda na Thank you, ito. Tito Og. Og Mandino, of course. Sige. Ganun yung Explain. meaning. Yes, alam mo, nilagay niya ito sa pagtatanim ng halaman. Halaman. Kung mag-explain parang ano. No? Oo. So, inahalin tulad niya po sa pagtatanim ng halaman. Tama Okay. nga naman. Napaka-literal, ano? Oo. Pag nagtanim ka ng maayos sa trabaho, pakikitungo sa kapwa mo, sa iyong pamilya, nako, ang aanihin niyo po ay puro magagandang balik sa inyo. Yun. Pero kung ang itinanim mo ay... Sama ng loob. Oo. Sama ng loob din ang aanihin mo. Di ba? Ganun ba yun? Oo. Hindi, kung pangit talaga, pangit din ang balik sa iyo. Sinong pangit? I mean, yung tinanim. Oo. Good morning ka, Francis. Oo. Wala ako. Binati ko lang siya. Binati ko Anyway, yun nga po, kung maganda po talaga ang inyong itinanim o Oo. ginawa sa kapwa mo Oo. or ginawa mo sa mga trabaho mo, Oo. di ba? Yan Maganda nga naman yung talaga. sinasabing the law on karma, di ba? Kung mabuti ang pakikitungo mo sa iba, ang balik niyan sa'yo, ganun din. Maganda. So talaga nilagay lang siya sa paghahalaman eh. Oo. Paano daw kung di tumubo? Ang Maganda naman yung pagtatanim. o kaya may nadidinig ako off-cam, sinasabi, paano kung akong nagtanim, iba naman ang umani. Teka, ibang usapan naman Wag naman yung gano'n. Oo. Ang daming hugot no, ng ating Ang mga daming kasama. hugot ng mga katropa natin. Oo. Baka pag Okay. gano'n, hindi sa'yo. Hindi talaga para Oo, sa'yo. hindi para Ayun. sa'yo. At Oo. least nakagawa ka na mabuti sa kapwa mo. So move on na lang. Move parang on ka na ganun. lang. Okay. 13 minutes, makalipas po ang 6 a.m. Puntahan na po natin live sa PTV4 studio ang ating kasamahan na si Audrey Goriseta para sa kanyang mga balita ngayong umaga. Magandang umaga, Audrey. Narito na ang may init na balita dito sa Radyo Vision. 28 at 29 ASEAN and Related Summit, formal lang nagbukas sa Lao. Ube Express Airport para sa PWDs at mga senior citizens, inilunsad. At September 12, idineklarang holiday dahil sa Eid al-Adha. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. 28th at 29 ASEAN Summit formal nang binuksan sa Vientiane, Laos. Mas pinalakas na paglaban sa terorismo at drug-free ASEAN. Kabilang sa mga isusulong ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ASEAN Summit. May report si Rocky Ignacio. Sa tema ng One Vision, One Identity, One Community, formal lang nagbukasan 28 at 29 ASEAN at iba pang kaugnay na pulong sa Vientiane, Laos. 10 bansang kasapi ng ASEAN na nagsama-sama para isulong ang regional development, peace and stability. Bilang pinakabagong ASEAN leader, isusulong ni Pangulong Rodrigo Duterte sa summit ang pangunahing interes ng mga Pilipino. Kabilang na dito ang pagpapalakas ng counter-terrorism, protection ng migrant workers, disaster response and management at drug-free ASEAN. Inilunsad na rin ang Visit ASEAN at 50 campaign logo na naglalayong palakasin ang industriya ng turismo sa riyon. Bahagi rin ng pagdalo ni Pangulong Duterte ay ang formal na pagtanggap ng Pilipinas ng chairmanship para sa susunod na 2017 ASEAN Summit. Nauna nang sinabi ng Malacanang na magiging pagkakataon ng Pangulo na maisulong ang mga adhikain ng Pilipinas sa pagtamo ng pagbabago. Dumalo ang Pangulo sa taunang pulong sa harap na mainit na usapin sa South China Sea at maging ng kampanya kontra terorismo. Bukod sa 10 ASEAN members, dumalo sa pulong ang 3 leader ng ASEAN Plus 3, ang South Korea, Japan at China, at iba pang dialogue partners ang Australia, India, New Zealand, Russia at Amerika kung saan dumating na si US President Barack Obama. Layunin ng ASEAN Summit na mayangat pa ang oportunidad sa ekonomiya, panglipunang kaunlaran at pagbuo ng mapayapang komunidad sa rehiyon. Para sa PTV News, Rocky Ignacio, Vientiane, Laos. Sa iba pang balita, hinikayat ng Armed Forces of the Philippines ang publiko na huwag magpapakalat ng chismis sa social media.
lalo na kung naglalaman ito ng banta sa seguridad ng publiko katulad ng bomb threat. Kaunting pasensya din ang hiningi ng AFP sa publiko dahil sa kaunting abala dulot ng mga checkpoints. Ayon sa AFP, ito ay para na rin sa proteksyon ng bawat mamamayan. May report si Eunice Samonte. Dahil sa kabi-kabila na ang mga natatanggap na banta ng terorismo sa mga text o Facebook posts, hinikayat ng Armed Forces of the Philippines ang publiko na maging alerto at makipagtulungan sa ating mga otoridad. Your soldiers, together with our counterparts in the PNP, cannot guard every nook and cranny of our communities. Hindi natin kaya yan, hindi natin kayang gawin. We need the active participation of our people. We need the community to remain vigilant. Hindi lamang dahil sa may nangyari na, kundi in every aspect of our day-to-day existence. Dapat yan ang ating default mode. Dagdag pa ni Colonel Arevalo, wag nang magtaka kung mas maraming makikitang sundalo sa mga checkpoints at sa daan. Sapagkat alinsunod pa rin ito sa utos ng kanilang Commander-in-Chief at President Rodrigo Duterte upang maprotektahan ang bawat mamamayan. Hiling pa ng AFP, wag nang maging instrumento ng pagpapakalat ng mga chismis. Sa halip na i-share daw ito sa social media, mas makakabuti kung i-report na ito sa pinakamalapit na otoridad upang agad nilang mapuntahan ng lugar at maberipika ang mga bomb threats sa ilang mga lugar. Kung meron po tayong nababalitaan ng mga ganyan, please do not circulate it in social media. Wala po yung may tutulong, mga kababayan, wala po yung may tutulong. Ang kaya lamang pong gawin noon ay lalong palalain o dagdagan pa yung pangamba na meron ang mga tao. Dagdag pa ni Colonel Arevalo, konting pasensya lamang sana mula sa ating mga kababayan sa konting abalang dulot na mas pinag-igting na inspeksyon at checkpoints. Para sa PTV News, Eunice Samonte. Samantala, halos 140 overseas Filipino workers mula sa Saudi Arabia ang muling sinalubong kahapon ni Executive Secretary Salvador Medialdea at Labor Secretary Silvestre Bello III. May report si Julius Tisamburon. Balik bansa na ang panibagong batch ng overseas Filipino workers mula sa Saudi Arabia na pawang nawalan ng trabaho dahil daw sa pagbagsak ng kumpanyang Saudi Auger. Sa Gate 15 ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1, sinalubong ni Executive Secretary Salvador Medialdea at Labor Secretary Silvestre Bello III ang halos 141 repatriated OFWs. Dito ay kinilala ni Executive Secretary Medialdea at Secretary Bello ang naging ambag ng mga OFW para mapalago ang ekonomiya ng bansa. Bilang caretaker officer, si Medialdea na din ang nagpaabot ng mensahe mula kay Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon nasa bansang Laos. Alam po ninyo, 2 weeks ago, ang Pangulo ay gustong pumunta sa lugar ninyo at hihimukin sana kayong lahat na bumalik na. Miski na mahirap man ang kabuhayan pa dito ngayon, himukin kayo makabalik at pabayaan na muna kung ano man yung mga hahabulin nyo sa inyong pinanggalingan. No? Kasi ayaw din niyang nakikita kayong hihirap doon at saka mga pamilya nyo dito na nagwo-worry kung ano ang mangyayari sa inyo. Magtulong-tulungan lang po tayo. Balang araw, makakabit din natin yung mga gusto natin gawin. Maagang pamasko nga daw para sa mga Pilipinong manggagawa mula sa Saudi na maayos silang makabalik sa kanilang mga pamilya. Bukod dito, nagpaabot din ang pamahalaan ng tulong pinansyal, employment facilitation, legal at livelihood assistance sa ilalim ng Assistwell program ng DOLE at OWA. Sinabi ni Presidente Duterte na gusto niya na lahat ng mga OFW ay may sariling bangko. Para yung magpapadala ng pera, hindi na magbabayad ng transmittal fee, ganon. In-accommodate din sa OWA hostel ang mga OFW na walang sundo. Siniguro din ng OWA na tutulungan ng mga ito na makauwi sa kanilang mga probinsya. And you can stay dun sa OWA shelter hanggang maayos namin yung onward na travel ninyo sa inyong mga probinsya. Lubos naman ang pasasalamat ng mga OFW kay Pangulong Duterte dahil natulungan silang makabalik ng Pilipinas. Maraming salamat po kay Pangulong Duterte dahil tinulungan po kaming makauwi ng bansa nating. Maraming salamat sa tulong na ginawa mo
Ang dami mong natulungang Pilipino, mahal na presidente. Sa kabuuan, ayon kay Secretary Bello, nasa halos 2,000 OFW na ang napauwi ng bansa. Ang mga OFW naman ay hindi pa nakakauwi dahil hindi pa nababayaran ng kanilang employer ay nakahanda namang tulungan ng mga abogado ng Pilipinas at sa Saudi. Ang mainit na pagtanggap na ito sa mga OFWs ay senyales ng patuloy na pagbibigay pansin ng Duterte administration sa kapakanan at ikatutugon ng mga hinaing ng mga Pilipinong manggagawa abroad. Mula dito sa NAIA, para sa PTV News, Julius de Samboron. Sa iba pang balita, suportado ng Games and Amusements Board of the Philippines at ng Dangerous Drugs Board ang kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Sa budget hearing ng Senado, inirekomenda ng DDB ang pagpapalakas sa community-based intervention programs kung saan ang mga komunidad mismo ang magsisimula ng rehabilitasyon sa mga sumusukong drug user. May report si Dayan Querer. Sumentro sa kampanya laban sa droga ang naganap na Senate hearing sa budget ng Games and Amusement Board o GAB, Dangerous Drugs Board o DDB, at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Iminungkahi ni Senadora Loren Legarda, ang Chair on Committee on Finance, na suportado niya ang papel ng professional sports para malayo ang mga Pilipino sa paggamit ng bawal na gamot. I think that the GAB should work together with the anti-illegal drug campaign. Because I believe that a healthy body, a healthy country would be the best deterrent and preventive measure in combating illegal drugs. Samantala, sa budget naman ng Dangerous Drugs Board, ibinahagi ng DDB na malaking halaga ang kakailanganin para i-accommodate ang rehabilitasyon sa patuloy na pagtaas ng mga drug surrenderies. Kaya naman dulog ng DDB, imbis na lumipo ng malaking halaga, palakasin ang community-based intervention programs, kung saan ang mga komunidad na mismo ang nangunguna para sa rehabilitasyon ng mga sumusuko. Samantala, mungkahi naman ni Senador Mig Zubiri, kailangan dagdagan ng pondo ng PDEA para sa karagdagang firearms na kailangan ng ahensya. Ang kalaban po nila, warlords na nagbebenta po ng droga. So paano naman nilang lalabanan yung mga yon na yung kanilang mga baril pumapalpak, nagmamalfunction? Para sa PTV News, Dayan Querer. Isang point-to-point travel service ang inilunsad sa pangunguna ng Department of Transportation. Ito ang Ube Express Airport Premium Buses na may safety at special features para sa mga PWDs at mga senior citizen. Dahil hindi ito magsasakay at magbababa sa kahabaan ng biyahe nito hanggang sa makarating sa itinakdang destinasyon. Inaasahang makatutulong ito para mapagaan ang mabigat na trapiko na nararanasan sa Kamaynilaan. May report si Marita Muahe. Inilunsad sa NAIA Terminal 3 ang Ube Express Premium Airport Bus Services sa pangunguna ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugade. Target nitong maserbisyohan ang libu-libong mga tao na gumagamit ng Ninoy Aquino International Airport. Mayroong 42 premium buses ang nasa programa, subalit sa ngayon ay 21 pa lamang ang nagagamit. Sa mga susunod na buwan ay siniguro ng Lina Group of Companies na makukumpleto nila at maidi-deliver ang kanilang kulang na mga buses. May mga safety features din ang airport bus na ito, katulad ng hindi ito maaaring umandar hanggang nakabukas yung kanyang mga pintuan at hindi ito pwedeng lumagpas ng takbo na mas mabilis pa sa 60 kilometers per hour. Yun yung maximum speed limit niya. Meron din itong GPS at mobile tracking application. Mababa rin ang carbon dioxide emission nito na ang ibig sabihin, environment friendly ito. Luwag, komportable at may wifi. Ilan lang ito sa mga special features ng premium bus na ito. At para sa mga kababayan natin na naka-wheelchair, merong nakalaang pwesto para sa kanila. Ngayon, nilagyan lang muna ng gamit, pero sa totoo lang, kung may pasaherong naka-wheelchair, dito yung pwesto nila. At para makasakay ang ating mga kababayang PWDs o persons with disabilities, pati na rin ang mga senior citizens, merong special ramp na dadaanan sila para hindi sila mahirapan. Sa ngayon ay may 3 ruta ang mga Ube Express. Magmumula ang mga ito sa Terminals 1, 2, and 3 ng NAIA papunta ng Makati City,
Intramuros, Rojas Boulevard at Entertainment City, kabilang na ang mga casinos, malls at mga hotels. Point-to-point din ang travel service nito, nangangahulugang hindi ito magsasakay at magbababa sa kahabaan ng biyahe hanggang sa makarating sa itinakdang destinasyon. Para kay Tugade, maganda na ang mga pribadong kumpanya tulad nito ay nakikipagtulungan sa pamahalaan para ma-address ang mga kinakaharap na problema ng bansa sa transportasyon. Ininspeksyon din ito ang mga bus at sa huli ay sumakay para masubukan ng personal ang mga premium buses na ito. Mababago natin yung mass transport system sa kabayanan. Para sa PTV News, Marita Muahe. Idiniklara na bilang regular holiday sa buong Pilipinas ang September 12, 2016 para sa obserbasyon ng Idil Adha matapos lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Proclamation No. 56 bago tumulak sa Laos para dumalo sa ASEAN Summit. Ito ay kasunod na rin ng rekomendasyong isinumite ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF na gunitain ang Idil Adha sa Lunes at 12 ng Setyembre. Ang Idil Adha ang hudyat ng pagtatapos ng taunang Hajj pilgrimage sa Mecca. Sports camp na humihikayat sa mga kabataan na maging aktibo sa sports sa murang edad isinagawa sa Vientiane, Laos. May report si Elizabeth Kachin. Isang sports camp program ang inilunsad kamakailan sa Vientiane, Laos. Dinaluhan ng mga kabataan mula sa iba't ibang bansa ang sports camp na may layuning maitaguyod ang advokasya ng gobyerno sa edukasyon, kalusugan at panlipunang pagpapakilos. Bukod sa sports, may games at recreational activities din na tampok dito. And the best part about this is that it's a safe and fun place for kids here in Vientiane who don't normally get an opportunity to play with each other, a chance to become friends. We have football games, we have tag games, we have dodgeball, we have basketball, we have badminton, swimming. And one of the activities that I'm pretty proud to say is we also have an opportunity for boys and girls here to surf. Surfing is very rarely known here in Laos, and what we try to do here is to incorporate the aspect of the sport surf as far as balancing is concerned, motor skills, and confidence. Sa pamamagitan din ng sports camp, nahihikayat ang mga kabataang maging aktibo sa sports sa murang edad at nagkakaroon din sila ng pagkakataong magkaroon ng mga bagong kaibigan. When I keep them at home, they always play with the computer, watch TV. I think I took them here for play sport and football and join with their friends. They have a good feeling and good healthy. I heard about sports camp from my friends who are also bringing their children here. We also bring our kids to soccer on Saturday, so we knew the coaches from then. And I have two sons who've been involved. They've had a lot of fun this week, just a lot of good fun and learning some skills. Great coaches, so they've had a lot of fun activities and just a good, healthy, clean environment. In the first year I came here, it was pretty fun. We did football and lots of my friends were here. And this year is pretty going well. I like the exercise, the football and the swimming. I like swimming and soccer and basketball the most. I like swimming and soccer the most. I came here for the first year. It's pretty fun. Maybe next year I'll come again because here's so fun. Ang sports camp ay bukas sa mga kabataang may edad 5 hanggang 13 taon. Para sa PTV News, Elizabeth Kachin. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Sharina at Prof. Alan. Maraming salamat, Audrey Goriseta. Thank you, Audrey. Mga kaibigan, ang oras natin sa buong Pilipinas, 6:30 ng umaga. At sa punto pong ito, puntahan na natin ang unang sigwada ng ating provincial news. Radyo ng Bayan. Report. Unahin na natin, Sir Alan, ang Nueva Ecija Radyo ng Bayan kasama si Dick Sevilla. Magandang umaga, Dick. Yes, magandang umaga, Miss Sarina at SM Alan. Magandang umaga, Pilipinas. Inaasahang dadalo
ang mahigit 500 mga researchers, scientists, mga miyembro ng akademiya kasama mga mag-aaral, mga magsasaka at iba pang stakeholders sa Philippine Rice Research Institute 29th National Rice R&D Conference na may temang R4D and Rice Security sa Science City ng Muñoz dito sa Nueva Ecija ngayong araw hanggang bukas na tututok sa mga plano at estratehiya upang matupad ng bansa ang kasiguraduhan at kasapatan ng bigas. Sinabi ng bagong talagang Executive Director ng PhilRice na si Dr. Sailila Abdullah na ipipresenta sa aktibidad ang PhilRice Strategic Plan 2017 hanggang 2022 na pinamagatang Road for Impact. Ilulunsad din sa aktibidad ang vision ng ahensya na Rice Secure Philippines sa pakikipagkaisa ng iba't ibang stakeholders kung saan ang rice security ay binigyan ng kahulugan ng ahensya na abot kayang presyo ng bigas kasunod ng pagkakaroon ng access ng sinuman sa mataas at masusustansyang uri ng bigas sa lahat ng pagkakataon. Sakop din ng PhilRice Vision ang rice cultivation, commerce, consumption at competitiveness bilang pagsusog sa layunin ng Department of Agriculture na Food Secure Society where farmers enjoy decent and rising standard of living. Ilulunsad din ang mga bagong tuklas na kaalaman ng PhilRice kabilang ang 2 bagong aklat, ang Rice Technology Handouts, ang PhilRice Milestone Infographic Series at mga videos. Para sa Radyo Vision, Dick Sevilla, Nueva Ecija, Media ng Bayan. Maraming salamat, Dick Sevilla. Mga kaibigan, mula sa Nueva Ecija, punta naman tayo ng Radyo ng Bayan, Cebu. Narito ang report ni Annabel Lagrosa. Annabel, magandang umaga. Please come in. Magandang umaga. Mahigit 1,000 delegado sa iba't ibang mga kumpanya mula sa 60 mga bansa ang kasalukuyang nagtitipon dito sa lungsod ng Cebu para sa ika-12 Asian Carriers Conference o ACC. Layunin ng ACC 2016 na mapag-usapan sa mga eksperto ng telecommunications industry ang kanilang mga karanasan, gayon din ang mga hamon at oportunidad sa darating na mga taon. Ipinakita ni Yung Sim Song, Senior Consultant ng Huawei, ang evolusyon sa Internet mula noong 2001 na nasa 3G pa ang bilis ng Internet hanggang ngayong 2016 na nasa 4.5G. Nakikita rin nila na ang hologram capability na ang Internet sa taong 2020 kung saan magiging 5G na ang bilis ng Internet. Ang analyst ng IDC Australia at New Zealand ay nagsabi na hamon ngayon sa Asia at sa information technology at telco ang pagkuha ng mga magagaling na kawani na may talentong makapagbibigay sa mga kinakailangan ng mga konsumidor. Para sa Radyo Vision, Annabel Lagrosa, Cebu, Media ng Bayan. Thank you, Annabel Lagrosas, mula sa Radyo ng Bayan, Cebu City. Narito naman po ang Agoo Radyo ng Bayan kasama si Charity Frianeza. Naimbaga-bigat, Charity? Imbaga-bigat at ipinahayagan ni Police Senior Superintendent Leo Francisco, Provincial Director ng La Union Provincial Police Office, nasa kabuang 446 drug-affected barangay sa buong lalawigan. 17 dito ay nabigyan na ng sertifikasyon na papatunay na drug-cleared na ang mga ito. Ayon kay Francisco, ang clearing ng drug-affected barangay ay dumaan sa 3 yugto. Ang pre-operation phase kung saan dito nagiging aktibo ang Barangay Anti-Drug Abuse Council. Sunod ang operation phase kung saan pinatutupad ang mga hakbangin upang mabawasan o mawala na ang demand at supply ng ipinagbabawal na gamot sa isang partikular na barangay. At ang post-operation phase kung saan dito pinapanatili ng ang pagiging drug-cleared status nito pamagitan ng pagbibigay ng suporta at programa na naglalayon na tuluyang mapuksa ang problema sa bawal na gamot. Sinabi pa ni Francisco na patuloy na pinaiting ng kanilang hanay ang pagsasagawa ng operasyon laban sa mga illegal drug personalities at mga sindikato ng droga sa buong lalawigan. Kasama na rito ang mga high-value targets na kabilang sa kanilang drug watch list. Para sa Radyo Vision, ito po si Charity Frianeza, Agoo La Union, Media ng Bayan. Maraming salamat, Charity Frianeza. At yan po ang unang sigwata ng ating mga provincial report. Radyo ng Bayan.
Report. 36 minutes makalipas ang 6 ng umaga. At sa ngayon naman po, alamin natin ang weather outlook today. Kasama si Amor La Rosa live sa Pag-asa DOST. Magandang umaga, Amor. Good morning din sa inyo, Zanina and Sir Alan. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Kahapon kalalabas lamang ng isang low pressure area, ngunit isang panibagong LPA na naman ang namataan ngayong umaga sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Base po sa pinakahuling datos ng Pag-asa, namataan po yan sa line 355 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Maliban po dito ay patuloy rin po ang pag-iral nitong hanging habagat o yung southwest monsoon na magpapaulan pa rin. Dito po yan sa bahagi naman ng Northern Luzon. Kaya sa mga susunod na oras, dahil po dito sa dalawang weather systems, ang low pressure area at ganun din itong hanging habagat, mararanasan ng maulap na kalangitan na magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog. Dito po yan sa buong Mindanao, ganun din dito sa Eastern Visayas, pati na rin po dito naman sa bahagi ng Luzon, kabilang po dyan ang Ilocos Norte at ang mga isla ng Batanes and Babuyan. Dito naman sa Metro Manila at ganun din sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, mararanasan naman ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pa rin pong chances nitong mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Sa puntong inaman, silipin po natin ang inaasahang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin dito sa Luzon para po sa Baguio City, 15 to 24 degrees Celsius. Habang dito naman sa atin sa Metro Manila, inaasahan naman ang 25 to a possible high of 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman tayo ng Visayas, inaasahan po natin makakaranas pa rin ng mataas na temperatura. Posible po yung maglaro sa pagitan naman ng 25 to 33 degrees Celsius. Bagamat may kataasan po ang temperatura dito sa Visayas, posible pa rin ang pagkakaroon ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. At panghuli po natin dito naman sa Mindanao. Sa Cagayan de Oro, inaasahan po natin 24 to 31 degrees Celsius. Habang dito naman sa Metro Davao at ganun din sa may Zamboanga, bagamat maulap ang kalangitan, mataas pa rin ang temperatura. Posible po yung umabot ng 25 to 32 degrees Celsius. Yan ang latest sa lagay ng ating panahon para sa Radyo Vision. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa Media ng Bayan. Maraming salamat, Amor La Rosa. Meron ho tayong 38 minutes na makalipas ang 6 ng umaga. Hanggang 7 o'clock ho tayo magkakasama-sama sa Impapawid dito pa rin sa Radyo Vision. Sir Alan, ngayon po ay nabalitaan na natin na lusot na itong pagkansela sa ating barangay and SK elections ngayong October 2016 at maaari na po itong mangyari sa darating na October 2017. So kumbaga, mapopostpone ng isang taon ang barangay elections. Yes po, tama po yan. Dahil yung both nating mga houses, like sa Senate and then the House, yung Congress, talagang nagkasundo na i-cancela na. So, ibig sabihin po nito, pagdating na ng bicameral, kung meron man sila mga konting amendments, ganyan pag-uusapan, tuloy-tuloy na po ito hanggang sa talaga mapatupad na itong kanselasyon ng ating barangay SK elections. Madidelay ng isang taon. Madidelay, yes. Okay. Kasi ang iniisip po nila yung election fatigue ng ating mga kababayan. Election fatigue. Kasi nga naman po, kakagaling lang po natin sa isang national elections. Tapos eleksyon na naman. And aside from that, isa sa mga dahilan, itong pakikipaglaban naman po sa droga ng ating pamahalaan, na syempre, ang mga isa pa sa kanilang katulong, itong mga barangay officials natin. Actually, malaki ang papel na ginagampanan ng mga barangay officials. Kasi sila yung direktang nakatutok doon sa grassroots, di ba? Yes. Kilala nila yung mga tao, pag may mga bagong mukha, ma-identify nila kaagad. Alam nila kung anong nangyayari doon sa mga sulok-sulok sa kanilang mga lugar. Tsaka sabi nyo nga po, may bago lang na mukha, ano? Oo. Alam na nila na, ay, hindi taga-barangay. Teka, mukhang hindi tiga rito itong tatlong ito. O yung mga gano'n. Oo, di masusubaybayan nila kaagad, di ba? Tama po kayo dyan. So ngayon, malaki na po ang posibilidad na talaga nga po ma-delay ng isang taon itong barangay at SK election para na rin po makapaghanda ang ating COMELEC sa pagsasagawa ng eleksyon na ito. Yes. Although nakatipid sila, Sir Alan, yung pagpiprint nila mula din sa mga leftovers nitong nakaraang national elections. So parang konti na lang yung magiging budget ng ating COMELEC. Pero yun nga, malaking tulong po ito sa kanila para lalong mas
maging handa itong ating mga opisyales. Oo. At saka kung halimbawang madidelay man ng 1 taon, di ba? Hindi kasi bababa yung yung momentum. Yes. Pagka gaya ngayon, di ba, yung kampanya kontra sa illegal na droga at sa kriminalidad na malaki ang papel na ginagampanan ng mga barangay officials. Kung halimbawang Oktubre magkakaroon ng eleksyon, October this year, siyempre magiging abala yung ibang mga tatakbo at yung mga incumbent na barangay chairman at mga barangay councilors o barangay kagawad dahil mga ngampanya. So kahit papano mababawasan yung pagtutok sa campaign against illegal drugs, di ba? Pero kung halimbawang ma-move yan ng October of 2017, nandun yung momentum, masusustain yung momentum sa pakikipaglaban sa kriminalidad down to the barangay levels. May text question po tayo dito, Sir Alan. Paano po yung may mga anomalya na nasa posisyon ng kapitan ngayon? Ano po yung mangyayari sa kanila? Reklamo nyo ho. Di ba? Correct. Yun ang point nun. Kung kayo ho ay may ebidensya, pailan nyo ng reklamo. Ito yung pwedeng ikulong. Lalo na kung connected sa droga, maaari itong isuplong, isumbong sa ating pong Philippine National Police. Kaya nga may mga hotlines, di ba? Opo. Oo, yun. At may karampatang pato, maaari. Kapag talagang tama po at positibo nga ito nga inyong pong sinumbong. And then yun doon naman po sa mga kapitan na nakaupo ngayon, ng mga barangay officials, SK, ganyan, e-extend po ang kanilang posisyon dahil nga sa pagkakalagay. Opo. Ng isang taon. Opo, ng 1 taon. At isa pa po sa sinabi ng ating Pangulo, kaya gusto niya rin ma-delay itong election dahil kumakalat yung drug money. Umiikot na daw ito. Na maaring magamit ng ilang mga tiwaling kakandidato sa barangay elections. Okay, so asahan na po natin yan. And sa ngayon naman po, puntahan po natin, Sir Alan, itong ikalawang sigwada ng ating provincial news. Unahin na natin ang Batanes, Radyo ng Bayan, kasama si SP Argonza. Magandang umaga, SP. Magandang umaga. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagbigay ng ulat ang Provincial Government of Batanes hinggil sa budget ng probinsya. Nais ng bagong upong gobernador ng Batanes, Marilu H. Cayco, na malaman ng mga tao kung magkano ang budget ng Batanes, paano ang distribution, magkano ang nagastos sa unang 6 na buwan ng taon, at kung magkano pa ang natitira para sa nalalabing 4 na buwan. Sa ngayon, ayon kay Governor Cayco, matapos na iulat ni Budget Officer Serafin Valiente, may gagastusin pa ang provincial government hanggang sa pinakahuling araw ng 2016. Iniulat din kung ano ang iba't ibang pinagkukunan ng budget, ang mga proyekto sa 29 na barangay sa buong Batanes o para sa 6 na bayan ng Batanes. Binigyan din ng pagkakataon na magsalita ang kulang-kulang na 30 national government agency upang malaman ng taong bayan ang role ng bawat ahensya. Para sa Radyo Vision, SP Argonza ng DWTV Batanes, Media ng Bayan. Maraming salamat, SP Argonza. Oras natin, meron tayong 44 minutes na makalipas po ang 6:00 ng umaga. Yes, sir, punong-puno tayo ng balita ngayon. Kasunod po ng Davao Blast, Biyernes ng gabi, nagpaalala po ang PNP sa ating mga kababayan na iwasan yung bomb threat. Na maging vigilant at maging alerto sa mga ganito. Kasi may mga nagpa-prank talaga. So nitong nakaraan. Gaya ng mga eskwelahan, tinatawagan, di ba? Yun. Siguro yun, panahon ng exam nila, mayroong estudyante, masyadong mapaglaro naman yata ang isip ko. Baka mamaya, mga estudyante na malapit ng mag-exam, dahil ayaw nilang matuloy yung exam, gagawa ng kalokohan. Napapag-usapan lang ho natin yung mga ganyan. Pero, ang importante ho rito, mga kaibigan, tayo bilang individual, kinakailangan vigilant tayo. Yes, tama ka dyan, Sir Tayo Alan. bilang isang pamilya, halimbawa, kinakailangan vigilant tayo. Kagaya nun, halimbawa, ikaw nasa isang public place ka. Napansin mo, may isang bag, halimbawa, na nandun lang sa isang sulok. Walang pumapansin, walang gumagalaw. Habang ikaw, halimbawa, kumakain sa isang fast food, di matagal-tagal kang kakain doon, siguro mga 30 minutes, di ba? Napansin mo yung isang bag doon sa isang sulok, mga 30 minutos na, halimbawa, wala pa rin lumalapit, walang gumagalaw. Medyo alerto. At pag nakakita ng mga ganon, do not attempt na galawin. Lapitan, diba? galawin. I-report nyo dun sa mga security officials ng halimbawa, ng mall. Uy, bro, may nakita akong knapsack doon, no?
mga 30 minutos nang nandun yun, walang gumagalaw. Pakitingnan nga natin. Yung mga ganon, di ba? Mabuti na yung nag-iingat, di ba? Yun nga sinasabi sa mga airport o sa iba pang mga public places, sa mga pier. Pag nakikitang may mga ganon, medyo pagdudahan yun na. Opo. So tawagin na po natin yung atensyon ng mga otoridad na sila mismo yung tumingin o manigurado kung ano itong gamit na naiwan. Huwag ikaw. Huwag kasi ipaubayan natin sa mga experts, di ba? Tama po yan. And then, yung bomb threat po, hindi po yan biro. At sa ilalim po ng batas, pine-penalize po yan. Ikaw ko lang parusa yan. Imagine, di ba, mananakot ka. Guguluhin mo ang kalooban ng mga mapayapang mga mamamayan, di ba? Kagaya nga sa airport, di ba? Halimbawa, sa airport, bawal kang magbiro tungkol sa bomba. Di ba? Yes. Yung act mismo ng pagbibiro is already punishable. Di ba? May mga karatula naman. Pagpasok mo pa lang ng airport, bawal ang mga bomb jokes within the area. Di ba? Baka yung iba nagbibiro, may dala akong ganyan, ganyan. Yun pa lang, ground na yon para ikaw ay hulihin ng mga airport authorities. Tama diba? po yan. Hindi ka dapat nagbibiro ng mga Nagkikreate kasi siya ng unnecessary fear talaga sa mga tao. Baka mamaya magkaroon ng wag naman po sana stampede dahil nagmamadali silang lumabas. Di maaari marami pa po ang masaktan. Maaari may masawi pa sa ganong insidente na worst case scenario lang naman, Sir Alan. Meron din kasi na kumakalat na text. Sige. Nakatanggap ka na? Hindi na, wag. Nakatanggap ka na nung kumakalat na text na yun? Po. Hindi pa. Wala pa naman. Wala po. Ang mga natatanggap ko palagi yung, hi, hello, ito na bagong roaming number ko. Padala nyo naman ako ng load kasi may package akong padadala sa inyo. Yun ang natatanggap ko. Ay, ibang threat to. Iba naman, kalokohan yun, di ba? Sabi niya, hindi pa ako makauwi. Tapos sabi, ay, tita, kayo po ba yan? Tita X, halimbawa, kayo po ba yan? Sasagot si, ay, oo, pamangkin, kumusta ka na dyan? Ay, di ba katatapos lang namin kayong ilibing kahapon? Yung peke, booking. Talagang naiano nyo pa yun, Sir Ala? Oo, di ba may mga ganun kasi, mga nagtatangkang manloko, di ba? Opo, totoo yan. Ang hirap ding i-verify nun. Kasi galing siya sa isang number, and then bigla na lang mananakot na may bomba dito, may sasabog dyan sa eskwelahan nyo, for example. And recent kahapon is yung Makati City Hall na nagkaroon ng bomb threat. Although afterwards, naging maayos naman po at bumalik na sila sa trabaho. I think kapag gano'n ang nangyari na may natanggap kang bomb threat, i-report na lang agad sa authority. Yes, okay. At tungkol, of course, sa peace and order pa rin, makakausap po natin, mga kaibigan, ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Yes. Si Senior Superintendent Jonard Carlos. Sir, magandang umaga po. Yes, sir. Madam, magandang umaga po. Mula po sa pangalan ng ating Hepe ng Pambansang Pulisya, Police Director General Ronald Bato del Rosa. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig ng inyong programa, Sir Alan. Yes, sir. Tayo po live nationwide sa pamamagitan po ng PTV, IBC at PBS Radyo ng Bayan. Sir, ano pong update sa sitwasyon naman dito sa atin, sa peace and order sa Metro Manila, sir? Guys, and other parts of the country, of course. Opo, based on the announcement of the President na tayo po ay under the state of lawless violence, the Chief PNP has issued all the Philippine National Police under full alert in the entire country. This is to protect our countrymen, maprotektahan po yung ating mga kababayan, and to keep the peace in over the archipelago. Ngayon, ito ay sa dahilan ng pagsabog na naganap sa Davao City. Ayaw ng ating Chief PNP na maulit itong naganap sa Davao City, kaya nga po nakadeploy yung ating PNP all over the country. Marami pong nare-report na mga bomb threats, ngunit wala naman po talagang nagaganap. Ang ating pong PNP ay nagre-responde sa mga itong mga tawag, ngunit ang mamamayan, hinihiling po natin na sila ay maging kalmado, huwag po silang magpanik. At kung mayroon nga pong nakikitang kahina-hinalang mga gamit o pagkilos, itawag po natin sa ating 911 or sa ating pong PNP, i-text mo kay Chief PNP, yung taga mo sa Bato, 2286 po, and we will respond immediately to the aid of the public. Sir, malinaw ko lang yun doon sa may itaga mo sa Bato. Lahat din ng concerns like sa 911, pwede nyo idulog po doon? Yes, the Itagamos sa Bato text hotline, yung police quick response hotline,
2286. Ito po ay nagko-complement sa 911. Okay. So, if they cannot go, halimbawa po, loaded po ang 911, they can immediately text it to 2286 at ipaparespondihan po namin. If it needs police response or any public service response, ay i-connect po namin doon sa 911. Alright, sir. Kanina pinag-uusapan po namin yung mga bomb scare or bomb threat na nangyari nito mga kamakailan. Paano naman po kung na-receive through text or kunyari may mga letters, gano'n, ano po ang dapat na gawin ng ating mga kababayan? Unang-una ho, huwag ho kayong matakot. And the best thing to do is immediately report it to the authorities, sa ating pong police, through the hotlines or directly po sa police station para ma-actionan po. Huwag ho nating ikala yung information kung hindi po pa na natin na ibibigay sa ating authorities. Opo. Okay. Colonel Carlos, sir, of course, dahil nasa state of lawlessness deklarado ito ng Malacanang, ang ating pulisya all over the country ay mas visible ngayon sa mga kalye, nagkakandak din ng mga checkpoints sa mga strategic na lugar. Of course, may mga reminders po sa panig ng ating mga kababayan, halimbawang sila ay dadaan sa isang checkpoint, ano po yung mga do's and don'ts, ika nga, sa panig ng ating mga motorista, ganun din sa panig naman po ng mga tauhan ng PNP na nagkakandak ng checkpoints. Para ma-remind po muli yung ating mga kababayan sa usaping ito, sir. Please. Opo, sa ating po mga kababayan, pag may nakita po tayong checkpoint, unang-una, huwag po tayong mag-U-turn o kaya hindi natin daanan yung checkpoint. Paano natin makikita kung ito ho ay lehitimong checkpoint? Number one, makikita po natin na meron pong uniformadong pulis at maaari pong silang may kasamang mga sundalo. Ngunit uniformado, meron pong signage. Kung wala pong signage, meron po silang marked vehicle. Yung ating pong mga mobile patrol vehicles na meron pong tatak na pulisya. Opo. At pag nakita po nila ito, sa gabi po, ay pag we go through, slow down, bagalan po yung pagtakbo, patayin po natin yung headlight. At pag dumating po tayo sa checking area, buksan po natin yung cabin light, yung ating pong ilaw sa loob ng sasakyan. Ang ating pong pulis, sundalo, magiging magalang, sasabihin po ng dahilan kung bakit po nagsasagawa ng checkpoint. At ang hiling po sa mamamayan ay maging pasensyoso, in a manner na paghiling po ng pulis ay maayos, dahan-dahan lang po ang galaw. At go through the checkpoint. It will only take 5 minutes, 2 to 5 minutes. Magbilisan lang po yan. At importante po dito talaga ay yung cooperation and the patience of the public para tuloy-tuloy lang po yung ginagawa po nating checkpoints. Right now, sir, ilan po bang checkpoints ang nakadeploy natin ngayon sa Metro Manila and even nationwide? Opo, all over the country po, ang instruction po ni Chief PNP General De La Rosa is to secure our main supply routes. So yung mga borders, bayan sa bayan o probinsya sa probinsya, meron po tayong itatalagang checkpoint dyan. Ngayon yung mga strategic location, at saka mga places of convergence, mga malls, mga bus terminal, meron ho tayong mga foot patrol personnel para po ma-maintain yung presensya sa mga lugar na ito. Ma-check po yung mga inalang kilos, mga kagamitan na naiiwan lang po. So, wag po tayong matakot. Wag ho nating kapag meron po tayong natatanggap na mga text messages tungkol po sa mga planong hindi ka nais-nais, ipasa po kagad sa pulis para po ma-actionan. Wag po natin itong i-pass around at para hindi po tayong cause ng panic sa iba kong nating mga kababayan. Sa halip na makatulong, makakadagdag lang yun sa confusion, Colonel, di po ba? Tama po yun. Naiintindihan po natin na kapag meron tayong natatanggap na ganyan, ay gusto ko nating sabihan kaagad yung ating sa buhay. Ngunit may mga pagkakataon na hindi po nakahandle ng tama. Kaya't hayaan po natin ang ating pong otoridad, ang siya pag-provide yun,
para hindi mabulabo o matakot yung iba pa nating mga kababayan. Opo. Kanina po, Senior Superintendent Carlos, sir, napapag-usapan din namin ni Zarina. Halimbawa, dun sa mga public places, kung may nakikita o naobserbahan yung ating mga kababayan na kahina-hinalang mga bag o boxes, ganon. Halimbawa na naiwan doon ng matagal-tagal na at parang wala namang pumapansin. Ano ho ang dapat gawin ng ating mga kababayan na nakakakita ng ganito, sir? Opo, pag meron po tayo nakitang kagamitan na naiwan, unang-una sa mga private malls, alertado na po yung ating mga security guard and their supervisor. Isabihin po doon sa security forces o security guards ng mall. At sila po yung magko-coordinate amin kung kailangan pong mapadalhan ng bomb squad or yung ating pong mga EOD experts kung kailangan pong tingnan yung gamit. So, wag ho nating... wag galawin, di po ba? Opo, wag po. Unang-una, wag ho nating galawin. Sabihin lang po kung nasaan at ano po yung description, ituro kung saan. And we will do the rest. Ibig sabihin po, yung ating pong mga force multiplier, yung ating pong mga eksperto, bomb expert, sila po yung magpo-provide ng action. Ayun. Once they resist, may nag-text lang po, once they resist, aaresto niyo po ba sila agad? Ma'am Patsari, Once they resist po sa checkpoint, aarestuin niyo daw po ba sila agad? Hindi po. Hindi po automatic kung arestado. Tinitingnan po ang dahilan kung bakit po sila nagre-resist. Kasi po, halimbawa po yung sila po ay bigla nag-U-turn, indication na mayroon siya. Umiiwas. Opo. Samantalang ang normal reaction ng tao kapag wala ho siyang kinakatakutan, wala ho siyang tinatago, wala ho siyang ginagawang mali, is they immediately comply with our law enforcer. Opo. So, kaya nga po, ang nakita po ng ating mga nag-checkpoint na very compliant yung dumadaan sa checkpoint, it will take only less than 2 minutes kasi wala nga ho we're showing to the one that wala ho silang makikitang indicator na hindi ho tayo tumutupad sa gusto ng ipagawa during the checkpoint. Ayun. Alright. Ako, okay. Ngayon, kung yes, meron po silang nakikitang mali sa pagsasagawa ng checkpoint, ay itawag po sa 2286 at titingnan ho natin. Sabihin ko sa anong naganap, yung checkpoint nito, ano napapansin nilang para ma-correct po natin. Opo. This is a two-way communication. We also want to improve the services pag ang taong bayan po ay nagsasabing gusto nilang maayos yung pagsasagawa ng checkpoint o anumang police activity. We welcome that. Okay. Senior Superintendent Jonard Carlos, sir, salamat po na marami for the updates. Maraming salamat, sir, at mabuhay po ang lahing kayo. Thank you mga kaibigan. Tagapagsalita ng Philippine National Police, Senior Superintendent Jonard Carlos. At natapos na naman po ang isang oras ng ating programa. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at nanood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayong mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lusuegro. At ako naman po, si Alan Alialige, hanggang bukas ng umaga sa pagbabalik ng Radyo Vision. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.